Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng pagpatay sa stand-up comedian na si Gold Dagal sa loob ng isang beer house sa Angeles City sa Pampanga. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kaburnok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Ayon po sa Kawikaan 12:22, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Klarong-klaro po, ayaw po ng Panginoong Diyos na ikaw ay nagsisinungaling. At sa ating episode ngayon, muli nating tatalakayin kung ano na ba ang latest updates sa pagkamatay ni Gold Dagal mga kababayan. Alam naman natin na si Gold Dagal ay binaril po nung nagkaroon siya ng show sa Pampanga mga kababayan. Grabe itong balitang ito. At ang latest sa nasabing issue na ito ay meron na pong lead ang PNP sa pagkamatay ni Gold Dagal. Ito, babasahin natin mula sa GMA News Online na isinulat ni Joveland Rita. Ito pong nasabing article ay ipinablish noong March 25, 2025. Ito pong article ay may pamagat na PNP Pursuing Leads in Stand-Up Comic Gold Dagal's Killing. Ito po ang sabi dito. The Philippine National Police on Tuesday said it is looking into some leads in the fatal shooting of stand-up comedian Gold Dagal in Angeles City, Pampanga. Meron na rin po tayong mga lead na pinupurso pero hindi pa po tayo makapagbigay ng specific details para hindi ma-preempt yung ongoing investigation natin. PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo said in a press briefing. As to the motives, marami po tayong tinitignan dyan. May mga lumalabas po sa social media na ilang mga pananaw kung paano po yung motibo sa pagpatay. Yan din po yung tinitignan po ng Angeles City Police Station, she added. Katunayan, binalita rin po yan. So, ito, panoorin natin. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng pagpatay sa stand-up comedian na si Gold Dagal sa loob ng isang beer house sa Angeles City sa Pampanga. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Regional Director Brigadier General Jean Fajardo, meron ng lead na sinusundan ang mga otoridad batay sa mga na-recover na CCTV footage at ebidensya sa crime scene. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na nagtamo ng gunshot wound ang biktima sa lower part ng kanyang mata na tumagos sa ulo. Na-recover sa lugar ng insidente ang fired cartridge cases mula sa caliber 45 firearm. Sa CCTV footage, 3 individual ang posibleng sangkot sa krimen. Kasulukuyang tinutukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Bukod dito, nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa mga kaibigan at kaanak ni Dagal upang makakuha ng karagdagang impormasyon na makakatulong sa kaso. Nagutos na rin si Fajardo sa pagbuo ng Special Investigation Task Group at hiningi na rin ng tulong ng National Operating Support Unit para sa mas malawak na investigasyon. Ayan, so yan po ang balita. Talagang may lead na daw kung sino ang pumatay sa kay Gold Dagal, mga kababayan. Kaya sa tingin ko talaga, mukhang posible talaga itong sinasabi ni Jocelyn Cruz, ina ni Gold Dagal, na ang sabi nga niya sa kanyang post, but some people who claim to be closest to God planned and perpetrated this crime. They killed
my son. Ulitin natin. Hindi po sinasabi ng ating programa na Iglesia ni Cristo ni Manalo ang nagpapatay kay Gold Dagal. Wala po akong binabanggit na gano'n. Paglilinaw po yan, ang sinasabi natin, sinasabi po ng ina ni Gold Dagal na yung pumatay, most probably daw, nagkiklaim na sila ay malapit sa Diyos. O, yan ang sabi ng ina ni Gold Dagal. So, wag nyo akong kagalitan dyan. O, di ba? So, ang malaking katanungan talaga na hanggang ngayon ay patuloy ang investigasyon ng Philippine National Police. Sino kaya ang bumaril kay Gold Dagal? Ulitin natin kasi sabi nila may lead na daw. Panoorin natin ang sabi ng PNP spokesperson na si Jean Fajardo. Panoorin natin. As to the motives, marami po tayong tinitignan dyan. May mga lumalabas po sa social media na ilang mga pananaw kung ano po yung motibo sa kanyang pagpatay. Yan din po yung tinitignan po ng Angeles City Police Station. Yan po ang latest development sa investigasyon sa pagkamatay ni Gold Dagal, mga kababayan. Pero sa ating episode ngayon, tatalakayin naman natin ang pahayag ng vlogger ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol po kay Gold Dagal. Ito pong si Dream TV na sa kasalukuyan sa kanyang YouTube channel may 39,400 subscribers po, mga kababayan. Tanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol sa mga sinabi ni Gold Dagal? Ito, panoorin natin. May aircon sila eh. Oh, may aircon daw ang iglesia. Ginamit niya yung aircon para maipasok niya yung punchline niya. Pero totoo, marami talagang kapilya ang iglesia na aircon. First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Alamig. Ayan na! Kulto. Ito, tuwang-tuwa yung mga viewers eh. Akala mo naman nakakatuwa. Alam mo, pag salitang kulto po mga kabagis, ang ibig sabihin yan, hindi totoong relihiyon. Iglesia ni Cristo, hindi totoong relihiyon. Lalaki ba ng ganito kabilis ang iglesia kung hindi totoo ang iglesia? Yun ang ibig sabihin po ng kulto. Baka sa mga hindi po nakakaalam sa ibig sabihin ng kulto. Ang kulto po, ang kulto po, ang ibig sabihin po ng kulto ay hindi totoong reliyon. Kaya ginagamit po nila yung kulto. Ay grabe naman talaga ito, mga kababayan. Ayon sa kanya, sinabi daw ni Gold Dagal na kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Ang kulto daw, sabi niya, hindi daw isang relihiyon. Tanong, totoo ba ang kanyang mga pahayag na ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Siguro yung gagawin natin, muli nating panoorin ang video ni Gold Dagal at doon natin malalaman ang sagot. Panoorin natin, mga kapatid. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May mga mas okay naman na religion siya, pero may aircon sila eh. Diba? First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig, no? Cool. Cool to. Okay, Tams. Hindi naman sinabi ni Gold Dagal na kulto ang Iglesia ni Cristo. Ang sabi lang niya, marami kasing aircon sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, kaya ang tawag niya, cool. Kulto. O, diba? Ang bilis talagang masaktan ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Yung sabi naman, kulto. Hindi naman kulto eh. Naku naman. Ano ba ang ibig sabihin ng kulto? Ayon po sa Google, konting search lang naman yan ang sabi. In Tagalog, kulto or kulto yan means that's cool or that's awesome. Klaro naman po. That's awesome. Hindi naman kulto na cult. Walang ganun. Hindi naman cult ang ibig sabihin ng sinabi ni Gold Dagal na kulto, kundi
That's cool, o, di ba? Yun naman talaga eh. Punta naman natin yung pangalawa ng statement. Totoo ba na ang ibig sabihin ng kulto ay hindi totoong relihiyon? Ano ba yun? Kung isearch mo na ng konti sa Google, ang sabi, cult as a pejorative term, may relation talaga sa relihiyon. Ayan, no? Klarong-klaro. Ito pa, sa academic perspective, ang cult ay kung minsan iniwasan with new religious movements being a more neutral and descriptive term. Klarong-klaro. Yung cult, kung gusto mong pagandahin ang salitang cult, pwede mong sabihin na new religious movement. Yan na lang siguro itawag natin, ano? New religious movement. Di ba? Sige. Kahit nga sa stage of religious development, marami pong nagsasabi talaga na ang lahat ng relihiyon ay nagsimula bilang isang sekta o kulto, mga kababayan. Kaya hindi naman totoo academically na ang kulto ay hindi totoong relihiyon. Kaya nga tinawag na new religious movement. Ako naman. Pero kahit anong pang deny ng mga miyembro ni Manalo, meron po talagang mga nakasulat sa mga libro tungkol sa kanilang iglesia. Alam naman natin, yung kulto talaga, kahit nga i-search mo yan sa Google, yan, itignan nyo, i-type mo lang, the largest cult in the Philippines. Yan, ano ba yung lumalabas? Nako naman. Kahit nga sa aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition, sa page 776, ay ganito po ang sabi, ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1940 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Yung aklat na ito, ang kagalitan ng mga miyembro ni Manalo. Ito nga, nagsasabi nga na kulto ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Diba? So, itong sinasabi ng nasabing vlogger na ito na si Dream TV. May aircon sila May aircon daw ang iglesia. Ginamit niya yung aircon para maipasok niya yung punchline niya. Pero totoo, marami talagang kapilya ang iglesia na aircon. First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Alamig. Ayan na! Kulto. Ito, tuwang-tuwa yung mga viewers Akala mo naman nakakatuwa. Alam mo, pag salitang kulto po mga kabagis, ang ibig sabihin niyan, hindi totoong relihiyon. Iglesia ni Cristo, hindi totoong relihiyon. Lalaki ba ng ganito kabilis ang iglesia kung hindi totoo ang iglesia? Yun ang ibig sabihin po ng kulto. Baka sa mga hindi po nakakaalam sa ibig sabihin ng kulto. Ang kulto po, ang ibig sabihin po ng kulto ay hindi totoong reliyon. Kaya ginagamit po nila yung kulto. Siguro, masakit. Sinabihan lang na kulto, yung pandinig siguro niya yung problema, naging kulto na rin. Diba? Kaya, busted! Yan! Nako, kawawa talaga. Kaya, uulitin ko po muli, sa pamilya at sa mga kamag-anak ni Gold Dagal, condolences po sa inyo mga kaibigan. Rest in peace po, Gold Dagal, ating kaibigan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH Kaya. Huwag maniwala, sabi-sabi. check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin
ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am